Akala ko umasa. Sa Pilipino. Ay, palabasin mo lahat. Ayan, dito susi. Masa bawat pamilya. Bahay. Masa bawat pamilya, masa bahay. Masa bawat bahay, masa bawat buhay. In short, masa ito na ito. Okay? Okay, ayan. So magkakameron po tayo ng relaunching. Focus po tayo sa 9 hectare sa Barangay Naik. Okay? So, local housing lang po tayo. So, yung ating pong community, syempre, accessibility, unang-una, accessible po siya from MOA. So, 1 hour and 20 minutes. Mabilis na lang. Kasi di ba may mga nabook sa mga daan, nabook sa mga shortcut. So, hindi na natin iisipin yung traffic, yung malayo. So, ngayon ang iisipin natin is, sino ba yung pamilya na gusto magkabahay sa murang halaga at ready ng tirahan. Okay? So, yun po yung Masa Ito Naik natin. So, from doon po sa pinakaming highway, so, meron po tayong tinatawag na Masa Ito Drive, yung parang sa Molina natin. So, ang layo po niya is 1.8 kilometer. Then, 14 po yung kalsada natin. So, malapad po talaga. Pagpunta nyo doon, pag nakita nyo yung phase 4 and 5, maganda siya para siyang hindi socialized kasi ang taas po ng fence. Maganda yung location natin. Parang may nagpunta po yata ang grupo ng Dream House nung Sunday. Ikaw yan ah. Hindi nakapasok kasi hindi nyo sinabihan ako. Kung sinabihan nyo ako na itawag ko, nakapasok na yun. Okay? So, malapit po siya sa mga major transportation hub, business center, school, and market. Next. Ayan. Ayan. So, pag tinanong ng buyer, binabahaba. Binabahaba na eh. Okay, kasi bakit? Yung pong ating project is 30 meters above sea level. Okay? Parang pang Miss Universe, no? Yung question sa Miss Universe. Okay, so 24 sa pagdating naman po sa Lindol, 24.9 kilometers from West Valley Port. And then security. So each subdivision po, meron kayong kanya-kanyang gate. Then meron din po mga loading guards. And meron din po talaga naka-station na guardia doon. Hindi basta-basta makapasok. Okay? So, nag-offer po si Masa Ito Homes Naik ng safety, elevation, and true peace of mind. Wow. Pag doon ka daw tumira, walang problema. Bakit? Pero na lang, kaya magbenta kayo. Okay? Next. Ang dami namang nakasulat. Nandiyon! Okay, isa-isahin ko pa ba to? Ang dami-dami naman nilagay. Wag, meron pa itong history. Sabihin natin to. So, cultural origin. So, nanggaling daw siya, bakit naging Tagalog word meaning? Suburbs or countryside. Parang sa mga, ba't naman gano'n? Di ba sa binabalood natin telenovela sa mga Korean? Kapag taga-countryside, mga mahihirap, pag gano'n. Joke na. Okay? So, Naik also has an acronym for Nuestra Adorada Immaculada Concepcion. So, yun po yung patron saint. Okay? Modern status. A, vibrant, first class municipality of Cavite. Kasi 30 barangays lang, palang Naik. Okay? And then, meron po siyang historical significance din. Kasi, para pala siyang si Kawit, di ba, nandun si Aguinaldo. So, parang karugtong pala yung Naik sa historical
significance. Okay? Kasi, okay. Dami naman. Okay na. Next. Dami naman. Ayan, dito na tayo sa location. Dito naman talaga yung mahalaga. Okay? So, located po siya sa Barangay Halang, Maname, Naik, Cavite. So, yan po yung address ng ating Masaito Homes Naik. Accessible po siya via Antero Soriano Highway and Cavite. So, dyan natin padadaanan ng mga clients natin tsaka tripping. So, wag na natin idaan sa mga shortcut kasi baka malayuan pa. And then, future-proof by yung pong itinatayong Cavite Interlink Bridge. So, parang 45 minutes na lang po. From Naik to Bataan. Di ba ang ganda? Next. Okay, so pagpunta niyo po doon, ang pinaka-landmark lang, pagpasok po ng Naik, yung may mga tatlong kalbo na ulo ba yun? Dalawa lang. Dalawa na? Hindi niya ba nadagdagan na? Hindi kayo updated? Okay, ang pasok po ay dun sa may Jollibee. So, dire-diretso lang po yun. Pag nakita niyo po yung Naik Doctors, nalampasan niyo yung hospital, yung simbahan ng San Roque, malapit na kayo sa project. Okay, so makikita niyo naman po doon may nakalagay na Masaito Homes Naik. Layo, tingin ako. 1 hour and 20 minutes. Ayan. So, ito po yung... Ay, dito ko sa mapa. Ay, hindi ko pa ito sa ulo. Sa ulo ba na ito? Okay. So, ito yung kabuuan ng Naik. Ito ang phase 4, phase 5. So, ito po ang bubuksan natin. Ang gate po, punta na kayo sa site. Ang gate po, sabi yung office natin dito. Ayun! Hindi ka tulong mo. Hindi ka tulong master eh. So, nga mag-master. Ito yung mga po. So, ang pinaka-entrance po natin from dun sa Barangay San Roque na sinasabi po ni Ma'am Milet, from dun sa San Roque Church. Diretso lang po tayo ng konti. Nandun na po yung ating Masaito Homes Naik. So, dito po yung pinaka-entrance po niya. Yung pinakaunahan po na yan, nandyan po yung ating commercial space po. So, mauna yung mga commercial, then yung papasok po ng projects po natin. So, nandito yung Phase 1, Phase 2, and Phase 3, pero hindi po siya available sa ngayon pa po. No? Ang available po natin ngayon, ito yung Phase 4 and Phase 5, which is yung mga row houses or yung socialized housing po natin. Yung office po natin, nandito po yan sa unahan po. So magkakaroon naman po ng date bago po yung project po natin. No? So yan po yung site development plan ng Masaito Homes Naik. At dito po, sa likod po na to, meron pa pong extension po dyan. So may daan po dyan, ang labas po dyan yung Naik Doctors, kung alam niyo po. Yan, so yun po yung magiging shortcut po ngayon. Sa ngayon po, dito lang po muna yung ating magiging entrance. Kasi po, pag dito tayo dumaan, mga bato-batuhan pa po kasi dyan. So baka po ma-block lang yung ating mga sasakyan. Wala pa po sa mapa. Yes po. Yung? Ito po. Ito man yung mga nakatayo. Ito yung mga nakatayo. Lindo po natin. Phase 4 and Phase 5 po yung i-open natin. Yung Phase 3 po, wala pa po yun. Yung nakita kayo dun sa side kung nakapasok ko yung townhouse area po yun. Okay, sa sunod po yun, after po nito, reopen units natin ng mga RFO, isusunod po natin naman sa townhouses naman. No? So, mamimit nyo rin po. Sa ngayon po, ang available po natin dyan, si Elise and Fresca. Familiar naman po kayo sa units po na yan. No? So, ang aabangan po natin dito, yung parang townhouse po ay si Greta. No? So, ang ganda mong pangalan, Greta, no? Yes po.
ba yun na yun? Yung mga Socialized housing po yung loft type po natin. Loft type po si Fresca, row house po si Willis. So, di ba meron tayong mga na-cancel unit? Ay, right? Cancel unit. Cancel unit po. Sa ngayon po, may mga nagtuloy naman po. Pwede ituloy. Yes po, pwede po ituloy po yun. May mga nagtuloy na po, na-process na po yun sa pag-ibig, waiting for takeouts na rin. Okay, No? So isa po ako doon, nakapirma na po ako. Okay? And then yun po, ang i-open po natin dito, 200 units lang po yan. Na RFO units. So didiscuss ko po mamaya yung process ng reservations po natin. Next one. Ayan. So ito po yung kabuuan po ng phase 4 and phase 5. So yung may mga may kulay po, yan po yung available po natin. So marami po tayo dyan, end units and corner lots. Meron po tayo available and end units. Sa phase 4 po, andito yung loft type po, yung Fresca model po natin. And then sa phase 5, nandito si Elise model. So kung ang tanong po natin, may model house po ba? Yes po. Meron tayong model house sa area po na to. Sa phase 5, nandun po yung ating model house for Elise and Fresca model. Next po. Next po. Okay, so ito po yung mga amenities po natin for NAIC project. So we have multi-purpose or yung clubhouse po natin. So meron din tayong open court, then material recovery facility sa ating mga garbage po. Then parks and playground for children. Yan. So lahat po ng ating projects from entrance, may gate po tayo. And yung phase 4 and phase 5, may kanya-kanya po silang gate and amenities. Yan. So yan po yung ating mga gates. Then ito po yung next. Yan. So yan po yung NAIC phase 5. So ito po yung ating Elise model dyan. Yeah, so socialized housing BP 220. Area po natin 5.1 hectares po yung phase 5 with 715 units. Total number of lots 1 to 26. Yan. So ito po yung ating specifications for Elise model. So ito yung pinaka row house po natin. Familiar naman po kayo kay Elise doon sa ating 13 project. Pagdating lang po dito kay Nai, yung kitchen area niya po ay nasa labas po siya. Yan, so inilabas na po namin yung kitchen area and may bubong na rin po siya sa likod. Okay? So dito po meron po tayong lot area na 32 square meters. Floor area po ay 18 square meters po. For inner unit. Kung ating mga end unit, meron po tayong 44 square meters. For corner lot, meron tayong 51 square meters, 57 square meters, 63 square meters for corner lots. Then, yan. So, ang turnover po niya, semi-complete. Pag semi-complete po natin, rough po yung wall, hindi lang po siya painted, and then finish na po yung pinaka-floor po niya. So wala lang pong tiles. Then si Elise model po ay provision for 1 bedroom. Yan po. Yung dati ba yan o ba? Yung dati. For Elise model, nagre-range lang po tayo. Start lang po tayo ng 612,000. Discuss ko po mamaya yung completion. Next one. Sabi ko print na lang yan. For NAIC phase 4 naman po, for Fresca model, yung loft type po natin. Pag sinabi po natin loft type, yan po ay yung attic type. Next.
Kasi pinapadala sa atin. And so we have 5.1 hectares din po yan. Same lang po, 715 units, 1 to 26 lots. So yan po yung loft type na sinasabi po natin. So meron po siyang proposed loft area, nakaabang na po siya for that. Hindi natatakbo yung venue ko pag gutom ka. So sila po yung floor area po niya, 18 square meters. Lot area, 32 square meters, 44 hanggang 60 square meters meron po tayo for Fresca model. Nagre-range lang po ito ng 700,000 yung starting po. Inner units. Okay, so why invest for na 8 project po ni Masalito? So market growth, yan, malapit na rin po tayo sa lahat ng kailangan ng pamilya. So familiar naman po kayo sa location ng naik natin, no? So yun nga po yung sinasabi po ni Ma'am Milet kanina, yung Bataan, Cavite. Yan, so malapit na po yung Interlake Bridge kayo. Sa Bataan yata yung isa niyan kasi wala pa rin dito. Pero yung sa gilid. Yan. So ito po yung prices po natin. Next na. So ito po yung magiging computation po natin for non-week project. For this model, yung row house po natin. Yan, so meron tayong inner unit, 612,000 po siya. Meron po tayong down payment na 30,315. Less pong reservation, 5,000. So ang balance na lang po for down payment, 25,315. Payable po siya ng 4 months. 4 months lang po yung down payment, yung 25,315. Kung kaya po ni buyer i-down po yan ng full DP, pwede po siya. Then after po ng down payment po natin, ang process po ay meron pa siyang babayaran na miscellaneous fee. So note lang po natin, hindi po magsasabay yung down payment and miscellaneous fee. So after down payment, tsaka po babayaran yung miscellaneous fee. For miscellaneous fee, we have 45,900. Payable po siya ng 7 months. For 7 months, monthly po ay 6,557. So mura pa rin po siya. No? So inilabas lang po natin yung miscellaneous fee para po naka-breakdown po siya. Ano po yung kasama dito sa miscellaneous fee? Nandyan na po yung sa title process po natin. Take out deduction, then pag-ibig financing or yung financing charge po. Yan. So yun po yung nakapalog for miscellaneous fee. Estimated loanable amount po natin 581,685. So for 30 years, ang monthly amortization po natin 3,676. No? So murang-mura po siya. Required income lang po 10,504. Diba? So sugod na po ba tayo? Kain po muna kayo, wala pang energy. Okay, so yan po yung inner units natin. Pagdating naman po sa mga end unit, we have 714,000. Same lang po yung process, may down payment, meron po tayo down payment, miscellaneous fee, then loanable amount. No? Kung titingnan po natin, 45,000 plus yung 25,000 po natin, almost nasa 70,000 po yung kabuuan ng down payment. Possible po, yung meron po or yung kaya ng buyer na yung full down payment, pwede na po natin siyang i-process sa pag-ibig financing. Okay po ba yun? Next po natin yung Fresca model. For Fresca, we have inner unit. Nag-start po siya ng 708,000. 5,000 din po yung reservation fee. Ang monthly po niya, 2 months lang po yan. For yung 20,000, payable siya ng 2 months, 10,260. After po niyan, yung miscellaneous fee, 6,637. Pagdating po sa 30 years, 4,313. Required income po, 12,325. Yan. So, pasok na pasok po dito yung mga minimum
wage earners po natin. Next slide. Ba't dito? Ay, end, corner, 800 lang. Yes po. Sa moving fee po yun. Corner. Apo. Hintayin lang po namin this week yung breakdown ng moving fees. Pero kasama naman ang po ng sa Meron ko tubig po. Next slide. End corner. Ayun. Yan. So ano po yung mga requirements upon reservation? So ito po yung mga kailangan. Nandito ba siya? Nakaitim. Same pa rin naman po yung ating mga hinihingi upon reservation. Siyempre po ang importante yung proof of income. 3 months payslip kung local employed or COEC. Kung OFW po yan, kailangan po ng job contract. Yung updated po. Then, 2 valid government IDs. Yan, 2 valid government IDs, company ID or passport. Then, proof of billing. Yung proof of billing, kung hindi po nakapangalan, syempre po kailangan po ay barangay certificate. Yun lang naman po ang kailangan natin upon reservation. Yes, ma'am. Wala po. Ang standard po natin, ma'am, is 5 months po yan. Yes po, take out pa rin po ang lipat po natin. So after po ng down payment ng SLMSP, ipaprocess po natin siya kay Pag-ibig Financing, then take out, then move in po. Yun po siya. Ay, hindi po. With the repairs po lahat po ng ating mga units. So, yung makikita po natin doon, hindi pa po siya nag-repair, pero konting finishing na lang po yan. So, ang turnover po natin, good as nyo pa rin po siya. Pero yun nga po, semi-complete po tayo, wala siyang tiles, walang partition ng kwarto.